안녕하세요. 오늘은 고린도전서 1장 26절부터 31절까지 읽겠습니다. Sa umagang ito, buksan po natin ang aklat ng unang taga-Korinto, chapter 1. Basahin natin mula verse 26 hanggang verse 31. 자, 우리 통역이 읽어드리겠습니다. Babasahin ko po. 26. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo ay pagkatawag ang mga kapatid na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na mahinamak ang pinili ng Diyos. O, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Upang walang laman na magmamapuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya, kayo na nangasa kay Kristo, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. 여러분, 정말 행복한 인생이 되는 길이 뭐겠습니까? Ano po kaya ang tunay na daan upang tayo po ay magkaroon ng masayang buhay? 여러분들은 행복한 인생이 되는 길을 찾았습니까? Nahanap niyo na po ba ang daan upang magkaroon ng masayang buhay? 찾은 사람은 다행이고 못 찾은 사람은 반드시 찾아야겠죠. Sa mga nakahanap na ay buti po sa inyo, pero sa mga hindi pa nakahanap ay kailangan pong hanapin ito, tama? 돈만 있으면 행복하겠습니까? Masasabi ba natin na basta may pera, masaya? 그건 아니겠죠. Hindi rin po, di ba? 그러면 훌륭한 직업을 가지면 행복하겠습니까? O kaya kung meron tayong magandang trabaho, okay na yon. Ganun po ba yon? 그것도 아닐 겁니다. Hindi rin po siguro. 아니면 권력 있는 자가 되어가지고 뭐 상원 의원이 되든지 국회의원이 되든지 그러면 행복하겠습니까? Kung gano'n, magkaroon ng otoridad, tayo po ay maging senator o kaya congressman, magiging masaya tayo. Ganun po ba yon? 요즘 홍수 스kam이 유명하지요, 그죠? Di ba? Sa panahon na ito, umuuso po ang scam sa flood control. 다 보면은 똑똑한 사람들이고 잘난 사람들이고 능력 있는 사람들이 다 스캐머더라고. Sino ba ang mga nagsagawa ng ganitong mga scam? Yung mga matatalino, mga may otoridad, mga may kapangyarihan, di ba? 그런 거 보면은 돈 좀 있다고 해서 행복한 것도 아니고 계급 있다고 행복한 것도 아니고 직위가 높다고 행복한 것도 아니다는 거예요. Kaya dito natin makikita na hindi porke meron kang pera, masaya ka na. Hindi porke meron kang magandang otoridad, ay masaya ka na. Hindi porke may posisyon ka, masaya ka na. 분명히 어딘가에는 행복한 길이 있을 텐데 Sigurado ay meron ngang daan patungo sa kasiyahan. 그 길을 못 찾으니까 사람들이 난 돈을 벌어야 돼, 돈이 많아야 돼, 이렇게 생각한다는 거죠. Pero dahil hindi nahahanap ng mga tao ang daan na ito, iniisip nila na kailangan kong kumita ng pera. 나는 권력을 잡아야 돼, 그래야 행복해져. Sinasabi nila, kailangan meron akong otoridad para maging masaya. 사람들이 다들 그렇게 생각하기 때문에 세상이 그렇게 흘러간다는 거죠. Dahil halos lahat ng mga tao, ganun ang iniisip, ganun ang nagiging daloy ng mundo na ito. 저도 그랬어요, 옛날에. Ako rin po ay ganun, dati. 내가 25살에 예수님 만나서 거듭났는데 Nakilala ko po si Jesus nung ako'y 25 years old at ako na po ay inaring ganap. 그 전에까지는 제 인생에서 돈이면 다 된다 이런 생각을 갖고 있었어요. Pero bago sa edad na iyon, bago sa pangyayari na iyon, lagi ko na lang iniisip na basta may pero, masosolusyon na ang lahat. 돈이면 아름다운 아가씨하고도 결혼할 수 있고 그렇죠? Diba? Pag may pera, pwedeng magpakasal sa magandang dalaga. 그런 생각을 했어요, 저는. Yun po yung iniisip ko noon. 돈이 있으면 차도 살 수 있고 집도 살 수 있고 뭐 다 살 수 있잖아. Kung meron kang pera, pwede kang bumili ng sasakyan, pwede kang bumili ng bahay, lahat pwede mong bilhin. 근데 딱 예수님 만나고 나니까 그 생각이 탁 바뀌어 버리더라고.
Pero nung nakilala ko po si Jesus, yung ganong klaseng pag-iisip ko ay nagbago. 아, 그게 아니구나. Hindi pala ganon. 행복은 거기에 있는 것이 아니구나. Hindi pala naroon ang kasiyahan. 참된 행복은 예수 그리스도 안에 있구나. 그걸 저는 발견했어요. Natuklasan ko po na ang tunay na ligaya pala ay nasa loob ni Jesucristo. 저는요, 내가 목사가 된다. 한 번도 제가 생각해 본 적이 없어요. Ni minsan sa buong buhay ko, hindi ko inisip na ako'y magiging pastor. 목사가 된다. 저는 꿈에도 그런 생각을 해본 적이 없어요. Ako magiging pastor. Kahit sa panaginip ay hindi man lang nangyari ito. 근데 내가 목사가 된 게 아니에요. Pero hindi po ako naging pastor. 구원을 받고 나니까 하나님이 그렇게 몰아가더라고요. Nung nakatanggap po ako ng kaligtasan, ang Diyos na ang gumabay, tumulak sa akin patungo roon. 제 생각에 없던 삶을 저는 살고 있는 거예요. At nabubuhay na po ako ng buhay na dati wala man lang sa aking pag-iisip. 지금은 야, 내가 너무 행복한 사람이다. 그런 마음을 매일같이 가지고 있습니다. At ngayon naman po, nabubuhay ako ng buhay na araw-araw. Lagi kong nasasabi sa sarili ko na nabubuhay ako ng sobrang masayang buhay. 난 세상에서 제일 행복한 사람이다. Nasasabi ko na ako ang pinakamasayang tao sa sanglibutang ito. 또 그래서 이야기하니까 야, 파선남은 리치맨인갑다. 그런 생각하는 그것도 착각이죠. Sa mga nagkakaroon siguro ng misconception dito, maaaring yung isipin, nasasabi siguro ni Pastor yan kasi rich man na siya. 아니면 파선남은 무슨 집안이 빽이 있는갑다. 그런 생각할 수 있겠죠. O baka isipin niyo, uy, si Pastor Nam, yung pamilya niya siguro may koneksyon. 전혀 그런 거 없어요. Pero wala pong ni isang ganon. 그런데 제가 왜 감히 내가 제일 행복하다 하고 말할 수 있느냐? Pero paano ko po ba nasasabi na ako ay pinakamasayang tao sa sanglibutang ito? 그건 바로 행복의 출처인 예수 그리스도를 내 마음에 소유하고 있기 때문이라는 거지. Dahil sa loob ng aking puso, taglay ko si Jesucristo na ang pinagmumulan ng aking kaligayahan. 여기 있는 모든 분들이 그렇게 되면은 너무 좋겠습니다. Sa tingin ko magiging mapakabuti po kung kayo rin ay mangyayari ang ganitong bagay sa loob ng puso ninyo. 아멘. Amen? 예. 창세기 30장에 보면은 Kung titignan po natin sa Genesis chapter 30, 아주 재미있는 이야기 있는데 meron pong masayang kwento, nakakatuwang kwento roon. 야곱이 라반이라는 사람의 집안에 들어가서 무려 20년 동안을 섬기고 살았어. Si Jacob ay pumasok sa pamilya o sa tahanan ng pamilya ni Laban at doon siya ay naglingkod ng mga 20 taon. 라반은 야곱의 장인어른인데 Ngayon, itong si Laban, siya kasi ang father-in-law ni Jacob. 우리는 이제 야곱과 레아의 이야기 그런 이야기 좀 많이 알고 있죠. At di ba po ay sanay na tayo marinig ang kwento ni Jacob at ni Leah, di ba? 야곱이 사랑한 사람은 라헬인데 Ang tunay na inibig ni Jacob ay si Rahel. 성경은 라헬을 제끼고 레아를 더 귀하게 표현하고 있어요. Pero sa Biblia, kaysa kay Rahel, mas lalong pinahahalagahan ng Espiritu Santo si Rhea. 근데 어릴 때 성경에 대해서 잘 모르는 사람들이 쓴 야곱의 이야기를 보면은 Ngunit sa kabataan natin, pag nakikita natin yung mga kwento tungkol kay Jacob sa ni Rhea, yung mga hindi nakakaalam tungkol sa Biblia, ang sinusulat nila, 야곱이 소년인데 야곱이 그 라반이라는 집에 있는 라헬을 사랑했다면서 막 그 러브 스토리를 아주 코리안 드라마처럼 그렇게 그리고 있어요. yung mga nagsusulat ng kwento tungkol sa kwento na ito, sinusulat nila na malaking Korean drama na si Jacob ay inibig si Rahel at kung ano-ano man. 그런데 야곱은 형이 있는데 Pero si Jacob ay meron po siyang kuya, 에서라는 형이 있어요. si Kuya Esau. 에서가 40살에 결혼을 했어요. Yung kuya niya ay nagpakasal nung siya ay 40 years old. 그러면 내가 물어봅시다. 야곱은 몇 살이지요? Kung gano'n tanungin ko po kayo, ilang taon po si Jacob? 야곱의 형이 40살이면 야곱은 몇 살이죠? Kung ang kuya ni Jacob ay 40 years old, gano'n kaya ang edad ni Jacob? 38. 38?
36. 36? 나 손들어봐. 35. Taas kamay, sino? 몇 살이죠? Ilang taon na po siya? 48? 48? 아, 40. 14. 예, 40라고 한 사람은 성경을 조금 읽어본 사람이고, Yung mga nakakasagot ng 14, yung mga nagbabasa ng Biblia. 38이라 한 사람은 성경 안 읽은 사람이에요. Yung mga nagsabing 38, hindi nagbabasa. 왜냐하면 야곱과에서는 쌍둥이거든. Kasi si Jacob tsaka si Esau ay magkakambal. 알겠습니까? Naiintindihan niyo po ba? 그러면 야곱은 40살이잖아. Kung gano'n si Jacob din ay 40, 그때까지 형만 결혼했지 야곱은 결혼을 안 했다니까. hanggang sa araw na iyon, yung kuya niya lang yung kasal, pero siya hindi pa siya kasal. 그러니까 야곱이 막 그 K 드라마처럼 막 잘생겼을 때 연애하러 라헬하고 연애하러 바단 아람에 간 게 아니라는 거예요. Kaya sa totoo ay hindi si Jacob na nung pogi siya, nung mga 30 plus years pa lang siya, nung mga binata pa lang siya, ay nakipag-relationship siya kay Rahel para siya ipakasalan. Hindi po ganoon. 그러니까 아직까지 결혼 못한 사람들 너무 걱정 안 해도 돼. Kaya yung mga hindi pa kasal ngayon, wag po kayo masyado mag-alala. 뭐 40살에도 야곱이 결혼, 성경에도 40살에 결혼했는데 뭐 걱정이에요. Eh, si Jacob nga, 40 taon, hindi pa nagpakasal. Paano pa kayo, di ba? Huwag kayo mag-alala. 그런데 야곱이 바단 아람에 가서 레아하고 결혼할 때 몇 살이었는지 여러분 아십니까? Pero alam niyo po ba kung ilang taon na si Jacob nung siya tumungo na upang pakasalan si Rhea? 50살? 50? 60살? 60? 70살? 70? 그것도 아니고 무려 77세. Hindi po 70, pero 77 years old. 77 years old. 77 years old. 그러니 나보다 10살이 더 많아. Ibig sabihin, 10 taon pa siyang mas matanda kaysa akin ngayon. 믿으세요, 여러분들? Naniniwala po ba kayo roon? 야곱이 77세에 레아하고 결혼을 했다니까. Si Jacob ay nagpakasal kay Rhea nung siya ay 77 years old na. 그거는요, 계산하는 방식이 있는데 내가 그 시간까지 다 쓰면은 오늘 할 이야기 못 하기 때문에 Meron po talagang paraan para makalculate po natin yung panahon na lumipas sa bago magpakasal si Jacob, pero hindi ko po nababanggitin kasi maubos na po yung oras natin. 나중에 개인적으로 저한테 물어보세요. Pero kung curious po kayo, personal niyo po akong lapitan, ipapaliwanag ko po sa inyo. 그 77세에 결혼을 했는데 Kaya siya ay nagpakasal nung siya ay 77 years old. 그때부터 라반이 장인어른이 그 사위를 부려먹는데 Mula noon si Laban ay sinisimulan niya ng gamitin itong si Jacob. 20년을 부려먹었어. 20 taon niyang ginamit si Jacob. 그 97세가 되도록 야곱이 독립을 못하고 내일 모레 지금 100세가 다 돼가는데 아직도 그 라반 밑에서 고생하고 살고 있었다는 거예요. Ibig sabihin si Jacob, kahit siya ay umabot na sa edad na 97 at ilang taon na lang ay magiging 100 na ang kanyang edad, siya pa rin ay hindi nakakaalis mula doon sa tahanan na iyon, hindi nagiging independent at ganun pa rin siyang ginagamit ng sarili niyang father-in-law. 참 성경은 신기한 게 계산해보면 또 계산이 나오게 돼 있다는 거예요. Ang kahanga-hanga rin po sa Biblia ay kung susubukan niyong i-calculate, ay may kakalculate niyo rin po ito. 그래 야곱이 다 생각을 해봤어. Kaya sinubukan pong isipin ni Jacob. 내가 저기서 벗어나서 독립을 해서 어떻게 해야 내가 복을 누릴 수 있을까? Paano kaya ako pwede na makaalis mula dito at magkaroon ng pagpapala, makatanggap ng pagpapala? 여러분 생각하는 사람은 성공할 수 있어요. Dapat niyo po malaman na ang mga taong nag-iisip ay pwedeng magtagumpay. 야곱이 생각을 다 해보니까 Kasi Jacob ay nag-isip. 저 장인어른은 사람이 너무 못됐어. Ay, ang father-in-law ko, napakasama niyang tao. 벌써 나하고 계약을 깨뜨린 게 벌써 10번이 넘어. 10 beses higit niya na sinisira ang aming kontrata. 야, 저 도저히 저 사람하고는 대화가 안 돼. Talagang hindi siya madadaan sa usap lang. 그래 이제 딱 생각을 하다가 양떼를 딱 보니까 Kaya sinubukan mag-isip ni Jacob at bigla niya nakita yung mga pagtitipon ng tupa. 그 라반이 싫어하는 양이 있는 거예요. Nakita niyo doon yung isang tupa na hindi hilig ni Laban. 자기 장인어른이 싫어하는 양이 있는데 Meron kasing tupa na hindi gusto ng kanyang father-in-law. 그게 어떤 양이냐면은 점 있는 양, 얼룩얼룩한 양,
시커먼 양 이런 걸 싫어하는 거예요. Hindi gusto ni Laban ang tupa na merong mga spots, merong mga flaws at medyo maiitim. 아, 저게 바로 내가 살 길이다. Yan pala ang daan para mabuhay ako. 왜냐하면 그 당시에 중동의 이 무역의 그 방향이 뭐냐면 관행이 뭐냐면은 점 있는 양, 얼룩얼룩한 양, 검은 양은 가격이 낮아요. Dahil sa panahon na yon, nung nagkakaroon ng pangangalakal, ay hindi nila gusto yung mga tupa na merong spots, medyo maiitim at madudumi, kaya sila ay medyo mas mababa ang presyo. 그런데 장인어른을 보니까 하얀 양은 좋아하고 점 있는 양, 얼룩얼룩한 양, 시커먼 양은 너무 싫어하는 거예요. Kaya napansin niya sa kanya father-in-law na gusto niya yung mga tupa na mapuputi, malilinis, tignan, pero ayaw niya sa mga tupa na merong mga spots. 그런 양은 가격이 좀 싸요. At yung ganung tupa ay mas mura 제품이 안 되거든. kasi hindi siya magandang produkto. 거기서 야곱이 탁 착안을 해가지고 Kaya doon natuklasan ni Jacob. 야곱이 장인어른에게 제안을 하는 거예요. Si Jacob ay nagbigay ng isang salita sa kanyang father-in-law. 장인, Sabi niya, father-in-law, 지금부터 저기 있는 점 있는 양, 시커먼 양, 얼룩얼룩진 양 이런 양 내가 가져갈게요. Father, yung ganong mga tupa na maiitim, may mga spot, may flaw, dadalhin ko, aakinin ko. 그 숫자도 작았어요. At kung tutusin, konti lang din sa bilang ang mga ganong tupa. 그래서 라반이 가만 들어보니까 얘가 바보구나 그런 생각이 드는 거예요. Kaya sinubukan isipin ni Laban ang sinabi ni Jacob at natuklasan niya, mangmang pala tong si Jacob. 그 가격도 안 나가는 걸 왜 네가 가져가려고 하느냐. Yung ganitong mga tupa na hindi man lang pwedeng pagkakitaan, bakit gusto niyang kunin? 그렇게 묻지는 않고 속으로 Hindi niya mismo tinanong, sa isip niya lang sinabi, 참 어리석구만. ay mangmang pa rin pala to. 그래 그러면 그렇게 하자. Sige, gawin natin. 그래 계약을 하고 지금부터는 야곱의 양은 무조건 흠 있는 양, 흠 없는 양은 라반의 양. 다 그렇게 이제 선을 딱 그었다. Kaya ganoon nila pinag-usapan na mula ngayon, ang mga tupa na malilinis kay Laban, mga tupa na madudumi ay kay Jacob. 자, 창세기 30장 32절 보도록 하겠습니다. Tingnan po natin sa Genesis chapter 30 verse 32. 자, 창세기 30장 32절. Genesis chapter 30 verse 32. 자, 이거 우리 다 같이 한번 읽어봅시다. Basahin po natin sabay-sabay. 시작. Ready, go. Dadaanan ko ang lahat mong kawan ngayon na aking ihiwalay doon ang lahat ng batik-batik at may dungis at ang lahat na maitim sa mga tupa at ang may dungis at batik-batik sa mga kambing at siyang magiging aking kaupahan. 이렇게 딱 계약을 맺으니까 라반은 너무 만족스러운 거야. Noong ganito na ang naging kanilang usapan ay sobrang natuwa si Laban. 그리고 야곱도 너무 확실한 계약이 됐기 때문에 만족스러운 거예요. At si Jacob din dahil nagkaroon ng ganitong siguradong kontrata o pag-uusap ay natuwa rin siya. 그런데 산술적으로 계산하면 누가 이익이고 누가 손해입니까? Pero kung talagang susubukan natin i-calcula yung kita, sino ba ang malulugi at sino bang magkikita? 예, 라반이 이익이죠. Si Laban ang kikita 예, 야곱은 손해. at si Jacob naman ang malulugi. 똑같은 양 100마리라도 Kahit parehas na 100 tupa ang hawak nila, 한 마리당 10,000페소 하는 흰 양이 100마리면 얼마예요? kung ang isang tupa na maputi ay may halagang 10,000 piso sa isa, magkano pag 100? 100만 페소. 1,000,000. 그런데 얼룩하고 뭐 흠 있는 이 양은 한 마리 7,000페소밖에 안 한다면은 Pero kung sabihin naman natin na ang isang tupa na madaming batik-batik ay 7,000 ang halaga sa isa at 100 sila. 100마리 있어도 70만 페소밖에 안 되잖아요. Kahit 100 ang kanyang tupa, 700,000 lang ang kanyang pera. 그러니 라반 편에서는 이 멍청한 놈 계산할 줄 모르네. Kaya para kay Laban ay napapaisip siya na ang mangmang naman pala ito, hindi siya marunong magkalkula. 그래 그렇게 하자. Sige, ganun na lang ang gawin natin. 그래서 야곱이 몇 번을 다짐을 했죠. Kaya si Jacob ay ilang beses niyang sinigurado. 장인어른 거는 무조건 희고 아름다운 양. Yung sa iyo ay yung mga mapuputi at malilinis na tupa.
내 양은 못생기고 점있고 시커멓고 얼룩얼룩한 양. Ang mga tupa ko naman yung mga pangit, madudumi, may batik-batik at maitim. 됐습니까? Sigurado na ba kayo? 계약합시다. Sige, ikontrata na natin to. 사인하세요. Pirmahan mo na. 그래 탁 사인을 했다. Tapos pinirmahan na nila. 누가 바보고 누가 멍청하냐? Ngayon, sino bang mangmang at sino ang matalino? 이야기는 끝까지 들어봐야 돼요. Dapat yung kwento kasi hanggang sa dulo nyo 그러다 pinapakinggan. 계약을 하고 이제 야곱이 이제 자연스럽게 이제 자기 양을 돌보게 됐다는 거지. Ngayon, nagkaroon na sila ng kontrata at si Jacob ay natural, siya na ay nag-aalaga sa kanyang mga tupa. 뭐 삼촌의 양은 이제 자기가 아니니까 별로 안 돌봐도 되는 거예요. At dahil yung mga tupa ng kanyang father-in-law ay sa kanya na, hindi niya na kailangan sikasuhin. 근데 양은요 어떤 짐승이냐면은 Pero ang tupa kasi ay anong uri ng hayop? 돌봄을 받으면 새끼를 잘 낳는다는 거예요. Ang mga tupa ay pag nakakatanggap ng maiging pag-iingat o pag-care, mabilis silang dumami. 그 양은 그 내팽개 쳐놓으면요 짐승에게 잡혀 먹고 뭐 이렇게 잘 안 돼요. Kasi yung mga tupa, kung papabayaan mo lang, ay madali lang silang kainin ng ibang mga hayop. 이 장인어른은 양을 치는 정신 상태가 걸러 먹었어. Pero itong si Laban kasi ay wala siyang kahit anong diwa o karunungan tungkol sa pag-aalaga ng mga tupa. 야곱에게 맡겨놓고 그냥 알아서 잘 치겠지. Dahil hanggang ngayon ay pinabayaan niya lang kay Jacob na iniisip na, sige, bahala na si Jacob. Alagaan niya naman siguro. 야곱은 양 치는 일이 자기의 하나 부하이란 말이에요. Pero itong si Jacob kasi, ang pag-aalaga sa tupa, ang pagpapastol sa tupa ay kanyang hanap buhay. 그래서 야곱은 온 마음으로 그 양을 탁 쳤다는 거예요. Kaya itong si Jacob ay buong puso niya inalagaan ang kanyang mga tupa. 그런데 하여간 야곱이 양을 치면은 희한하게 점 있는 놈, 검은 놈, 아롱진 놈이 막 나오기 시작하는 거예요. Pero ang kakaibang bagay, pag inaalagaan ni Jacob, nila ang itong tupa, merong lumalabas na mga tupa na may dumi o may itim. 라반이 계산 잘못한 게 뭐냐면은 라반이 Ang mali naman pagkakalkula ni Laban, 그 당시에 보니까 흰 양이 훨씬 많고 어릉진 양은 별로 없는 거야. nung panahon na unang nagkaroon ng kontrata ay mas madami mga mapuputing tupa at kaunti lang ang mga merong batik-batik. 그 라반은 그때 생각에 앞으로도 그렇게 될 거라 생각했다는 거지. At ang iniisip ni Laban na kung gano'n, mapapatuloy ang ganitong klaseng pagkakaiba. 그런데 세월이 쫙 흐르면서 희한하게 야곱의 약한 양들은 막 소수가 많아지고 막 이 새끼를 잘 놓는 거야. Habang lumilipas ang panahon ay kakaibang nangyayari na yung mga tupa ni Jacob na madaming batik-batik ay nagsisimulang dumami at dumadami ang kanilang bilang. 그런데 라반의 양은 숫자가 뭐 늘 그대로야. Pero yung mga tupa naman ni Laban, parehas lang ang bilang. 자, 이제 다시 계산해 봅시다. Ngayon, subukan natin i-calcula ulit. 10,000페소 하는 흰 양 100마리는 100만 페소죠. Ang isang maputing tupa na may halagang 10,000, kung merong 100 tupa, 1,000,000. 7,000페소 하는 흠 있는 양, 검은 양, 점 있는 양은 200마리면 얼마죠? Pero kapag ang isang tupa na may batik-batik, may itim, kung 200 naman sila sa bilang na 7,000 kada isang tupa, magkano na ang halaga nila? 1.4 million이야. 1.4 million na. 그 누가 부자예요? Sino na ang mayaman ngayon? 야곱이 부자인 거라. Si Jacob na ang mayaman. 그 계산을 라반은 할 줄 몰랐다는 거지. Yung ganong klaseng pagkakalculate ay hindi marunong si Laban. 물론 좀 점 있고 흠 있고 시커먼 양들은 보기에도 흉하기 때문에 가격이 많이 나갈 수가 없어요. Siyempre, yung mga tupa na may batik-batik o mahitim ay dahil hindi kaaya-aya tignan ay hindi siya pwedeng tumaas ang presyo. 그걸 덤핑 처리하는 거야. 싸게 팔아. Pero parang dumping lang na mura niyang nabebenta ang mga tupa. 자, 싸게 팔아도 많이 파는 게 중요한 거예요. 비싸게 팔고 적게 파는 게 잘하는 거예요. Ngayon, pag-isipan natin, ang pagbebenta ng marami sa murang presyo ba ay mas madami ang kita o ang pagbebenta ng mahal na tupa na minsan lang ang mas madaming kita? 어느 게 맞달리노 한 바라 아니에요. Ano ang mas matalinong paraan sa dalawa? 예, 싸게 팔지만 많이 팔면은
더 부자가 되는 거야. Murang binebenta, pero pag maraming nabebenta, mas mayaman. 그 야곱은 자꾸 거부가 되는 거야. Kaya itong si Jacob ay ganitong dumadami ng kanyang kita. 여러분 참 이게 성경의 신기한 이야기인데 Ito po yung kahangahangang kwento sa Biblia. 그러니까 지혜가 어떻게 작용하느냐가 참 중요하다는 거지. Talagang mahalagang tignan kung paano ba na-apply ang wisdom. 야곱은 그 지혜가 있었기 때문에 Dahil si Jacob ay taglay niya yung ganitong wisdom. 라반이라는 그 간교한 사람으로부터 벗어나서 정말 부유하게 거부가 되어 가지고 엄청난 재산을 소유하게 됐다는 것. Si Jacob, gamit ng wisdom, ay nakawala sa kamay ni Laban na isang madayang tao at doon siya na ay mismo naging mayaman at masagana. 이건 뭐냐면 약한 자를 통하여 성공을 이루는 비결이다 이 말이야. Ano ba ito? Ito ang pagkaabot sa pagtagumpay sa pamamagitan ng mga kahinaan. 이런 지혜가 성경의 지혜라는 거예요. Ito po yung wisdom na makikita natin sa loob ng Biblia. 그러면 이제 여기서 말하는 이 약한 양, 흠 있는 양, 시커먼 양이 누구를 말하느냐? Ngayon, sa pamamagitan ng mga tupa na ito na madudumi, may batik-batik o may hitim, ano ba ang tinutukoy nito? 누구를 말해요? Sino ba ang tinutukoy nito? 바로 여러분들이다. Kayo. 알겠어요? Naintindihan niyo po ba? 똑똑하고 실하고 잘난 양들은 다 세상에 나가 있고 Yung mga matatalino, mga makapangyarihan, ng mga tupa, lahat sila nasa mundo. 하나님이 쓰는 양들은 누구냐면은 Pero sino ba ang mga tupa na ginagamit ng Diyos? 약한 양들이다. Ang mga mahinang tupa. 저도 옛날에는 약한 사람 되기 싫었어요. Dati ayoko rin pong maging mahinang tao. 그래서 남보다 잘 되고 싶었고 Ginusto ko mas maging magaling kaysa sa iba. 돈도 많이 벌고 싶었고 했는데 Ginusto ko rin na mas kumita pa kaysa iba. 저 태생이 약한 양이더라고. Pero nakita ko yung sa pagkapanganak ko palang mahinang tupa na ako. 저는 강한 양이 아니더라고. Hindi pala ako malakas na tupa. 세상은 마초맨을 좋아하죠. Mundo na ito mahilig siya sa macho men, di ba? 그 막 복싱을 해도 막 무패의 사람 이런 걸 좋아하지. Kahit sa boxing man, gusto nila yung mga wala pang talo. 그 맨날 지는 사람 누가 좋아해? Sinong may hilig sa mga boksingerong may laging natatalo? 그렇죠. Di ba? 이 세상에서는요, 막 사람이 좀 덩치도 크고 좀 뭔가 인물도 좋고 뭔가 권력도 많고 막 근육이 많고 이런 어떤 사람들 이런 사람들이 있어 보이잖아. Sa mundo na ito, di ba, yung mga tao na medyo malalaki ang katawan, maraming mga muscle o kaya matatangkad, sila yung mga mukhang merong lakas o kapangyarihan. 그런데 뭐 생긴 것도 못 생기고 키도 안 크고 몸도 호리호리하고 막 진짜 볼품이 없다면 세상에서 가치가 있어요. Sa kabaliktaran naman, pag pangit naman yung itsura, maliit yung katawan, hindi kaaya-ayang itsura, meron bang lakas o kapangyarihan sa mundo na to? 별로 가치가 없잖아. Walang masyadong halaga. 그런데 야곱과 같은 사고를 가진 분이 이 세상에 오셨어. Pero ang siyang may kaparehas na pag-iisip kay Jacob ay dumating sa mundo na ito. 그 이름은 Jesus Christ. Ang pangalan niya ay Jesus Christ. 아멘. Amen? Jesus Christ는 누구를 쓰기를 원했느냐? Si Jesus Christ, sino ba ang nais niyang gamitin? 그래. 사탄, 네가 좋아하는 사람 말고 네가 싫어하는 사람 말해봐. 어떤 사람이야? Sige, Satanas, sabihin mo sa akin, sino ba hindi yung mga taong gusto mo, pero sabihin mo sa akin kung sino ba yung mga tao na ayaw mo? 사탄이 나 바보 같은 사람, 멍청한 사람 다 싫어. Sabihin ni Satanas, ayoko yung mga mangmang, yung mga bobo, ayoko yun. 나는 마초맨, 훌륭한 사람, 능력 있는 사람. Gusto ko yung mga macho men, yung mga may kapangyarihan, may kakayanan. 나 이런 사람 좋아. Yung ganitong mga tao yung gusto ko. 예수님이 그러면 네가 말한 약한 사람 내가 다 데려가면 되겠네. Kaya sinabi ni Jesus, kung gano'n, sige, dadalhin ko na lahat ng mga mahihina, yung mga ayaw mo, ha? 그래, 데려가. Sige, bahala ka. 그래서 제가 뽑혔다니까. Kaya ako ang napili. 아멘. Amen? 저는 약하기 때문에 예수님에게 뽑힌 거예요. Ako ay napili ni Jesus dahil ako ay mahina.
그게 참 놀라운 예수님의 지혜라는 거예요. Yun po yung kahanga-hangang wisdom ni Jesus. 여러분 잘났습니까? Kayo po ba ay mga magagaling? 여러분보다 잘난 사람 세상에 1,000명, 10,000명, 1,000,000명도 넘어요. Sa mundo na ito, libo-libo, 10,000,000, daan-daang libong higit pa ang mga taong mas magaling pa kaysa inyo. 우먼 여러분 예쁩니까? Kung gano'n, sige, maganda ba kayo? mga babae 여러분 예뻐요? Mga kababaihan natin, maganda ba kayo? 왜 대도 예하는 사람 아무도 없노? Walang nagsasabing yes. 여러분보다도 예쁜 사람 세상에 100명, 1,000명, 10,000명, 100,000명 더 많이 있어요. Kaysa inyo, sa mundo na ito, daan-daan, libo-libo, milyon-milyong, mas higit pang maraming mga babaeng maganda. 그래야 안 그래요? Tama o hindi? 또 쇼비즈에 가봐요. Punta ka lang sa show business. 거기는 안 예쁜 사람 고르기가 어려워. Doon ka mahihirapan pumili ng hindi maganda. 자, 우리 남자 여러분 강합니까? Mga lalaki natin, malakas ba kayo? 스포츠계에 가보면요. 여러분들 한 방에 날아가요. Sige, subukan nyo lang sumali sa mga sports. Isang tama lang, bagsak na kayo. 그런데 에서하고 야곱이 잉태됐을 때 Pero nung nakaroon kay Jacob tsaka kay Esau, nung sila'y nag-exist na, 이 뱃속에서 두 놈이 싸우는 거야. sa loob ng tiyan ng kanilang inay, nag-aaway silang dalawa. 그 누가 센 놈인지 누가 약한 놈인지를 모르지만 둘이서 치고받고 싸우는데 뱃속에서 Hindi alam kung sino ba ang malakas, sino ba ang mahina, pero sa loob ng tiyan, ay ganitong nag-aaway sila sa isa't isa. 이것도 내가 그냥 하는 말이 아닙니다. Ay, hindi po ito basta-bastang kwento na binibigay ko lang sa 성경에 inyo. 있는 이야기야. Ito po yung mga kwento na binabanggit mula sa Biblia. 그 뱃속이 막 엄마가 배를 보고 있으니까 배가 불룩불룩 하면서 막 싸우는 게 보이는 거야. Nung tinignan ng nanay yung kanyang buntis na tiyan at nung nakita niya yung mga dalawang anak niya sa loob nag-aaway kaya yung mga tiyan niya bigla-biglang umaangat-angat kung saan-saan. 여기 엄마들 많으니까 엄마들 옛날에 임신했을 때 배 안에서 아기가 움직이는 거 그것들을 볼 수 있죠. Di ba madami tayo mga nanay dito. Di ba nung kayo'y buntis pa nakikita nyo sa loob ng tiyan may mga lumalabas na parang umbok, di ba? Gumagalaw 예, minsan. 그거 느껴지는 거예요. Nararamdaman minsan, mismo. 그래가지고 엄마가 걱정이 되는 거야. Kaya yung nanay nag-aalala. 야, 이거 혹시 죽지는 않을까 뱃속에서. Nagkaroon siya ng isip na baka may mamatay sa loob ng tiyan ko. 그래 알고 보니까 서로 먼저 나가려고 싸우는 거야. Pero yung pag-aaway pala nila ay paunahang makalabas. 그래서 어머니가 하나님께 기도했어. Kaya yung nanay ay nanalangin sa Diyos. 그랬더니 하나님이 뭐라 하느냐면은 Ano bang sinabi ng Diyos? 큰 자가 어린 자를 섬기리라 그러는 거예요. Sinabi niya na siyang panganay ay maglilingkod sa ikalawa. 큰 자, Yung malaki? 먼저 나온 놈을 말하는 것도 맞지만은 Tama naman na yung malaki ay tumutukoy sa unang lumabas. 덩치로 따져도 이놈이 더 크다는 거야. Pero sa ibig sabihin pala ng laki ay mismong katawan na laki ay mas malaki siya kaysa sa pangalawa. 큰 자가 보기에는 센 것 같은데 Sa paningin man itong malaki ang magmukhang mas malakas. 하나님 뭐라 하느냐면은 큰 자가 어린 자를 섬긴다. Pero ano sinabi ng Diyos na ang malaki ay maglilingkod sa maliit? 그래 두 놈이 쑥 나왔는데 보니까 Nang lumabas na yung dalawang anak, tinignan. 먼저 나온 놈은 과연 큰 자라. Yung unang lumabas, tunay nga na malaki. 뒤에 나오는 놈은 나올 힘조차 없어가지고 Yung pangalawang lumalabas ay wala man lang siyang lakas para makalabas. 형의 발목을 잡고 따라 나오는 거야. Ang ginawa niya na lang para makalabas ay kumapit siya sa paa ng kanyang kuya upang siya ay mahatak palabas. 이해돼요? Naiintindihan niyo po ba? 그래 보니까 요놈이 큰 자, 요놈이 어린 자. Kaya doon nakita, siya ang malaki, siya ang mas bata. 그 둘이가 쫙 크더니 Sabay silang lumaki. 야 과연 큰 자에서는 큰 자가 되는 거예요. Tunay nga itong si Esau na malaki ay lumaki talaga siya. 진짜 막 마초맨이 돼가지고 Siya talaga ay naging macho man. 말 타고 막 다다다다닥 나와가지고 막 사냥도 잘하고 짐승을 잡아오는데 아버지가 너무 기쁜 거라. Sumasakay siya sa kanyang kabayo, tapos siya ay nag-hunt, tapos nakakahuli siya ng mga hayop, at yung tatay sobrang natutuwa. 딱 활 딱 차고
탁 들여 나와가지고 자기가 딱딱 해가지고 막 잡아오는데 Dala lang ng kanyang arrow, tapos siya ay nakasakay sa kanyang kabayo, tumatakbo, tapos nakakahuli sa mga hayop. 그 야곱은 멍청하게 집에 앉아 있는 거야. Pero si Jacob ay mangmang na nakaupo lang sa bahay. 아버지 눈에는 참 쓸모없어 보이는 거야. Sa paningin ng kanyang ama ay sobra siyang walang kabuluhan. 아마 여러분 같아도 그랬을 거예요. Siguro ganun din ang makikita ninyo pag nakita niyo si Jacob. 알을 여러 명 낳아놨는데 Sabihin natin nagkaroon kayo ng anak. 하나는 너무 약해가지고 비실비실하고 있으면 여러분도 별로 기분 안 좋겠죠. Kung sabihin natin nasa dalawang anak na lumabas ay yung isa sobrang hina tapos walang kayang gawin, di ba? Sobrang nakakapanghinayang. 그런데 어머니는 생각이 다른 거예요. Pero iba ang iniisip ng nanay. 왜 그런지 알아요? Alam niyo po ba kung bakit? 어머니에게 하나님이 벌써 계시를 줬어요. Dahil ang Diyos na ay nagbigay sa kanya ng kanyang prophecy. 자, 이번에는 창세기 25장 한번 찾아보겠습니다. Ngayon punta tayo sa Genesis chapter 25. (25장) 23절, 22절, 23절, Chapter 25, verse 22, 23. 25장 22절. Chapter 25, verse 22 and 23. 자, 읽어주세요. Basahin ko po. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya. Kanyang sinabi, kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya yumaong nagsiyasat sa Panginoon. 23절. Verse 23. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata. At dalawang bayan ay paghihiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan at ang matanda ay maglilingkod sa bata. 27절. Verse 27. At nagsilaki ang mga bata at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang. At si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tolda. 그럼 여기에 뭐라 돼 있냐면은 Kaya ano po ang nakasulat dito? 큰 자 이 에서는 익숙한 사냥꾼이 됐다는 거죠. Sinasabi na si Esau, siya na ay naging isang maliksi na pangangaso. 아주 사냥을 잘해. Siya ay maliksi sa pangangaso. 한번 딱 나갔다 하면은 막 먹으라도 메고 오는 거야. Kaya lumabas lang siya ng isang beses, meron siyang madadala pa uwi. 그 고기를 먹으면 그래 맛있는 거예요. At kapag nakakain yung karne ng kanyang nahuhuli ay sobrang sarap. 저도 옛날에 인도 가가지고 인도에서 그 사슴 뒷다리 불고기 해 먹은 기억이 나는데 그 그래 맛있더라고. Naalala ko po dati nung nakarating po ako sa India, sila ay nag-barbecue ng hind legs ng usa at ito'y sobrang sarap. 그 사슴 뒷다리 구워 먹으면요, 그걸 막 기름에 찍어 먹으면요, 그게 소고기보다 훨씬 맛있어. Kung susubukan nyo talagang ipainitin o lutuin itong hind leg ng usa at kainin niyo na pag ginagawang sauce yung mga oil, sobrang sarap. 그 아버지가 볼 때는 저 둘째 저놈은 참 문제다. Kaya sa paningin ng tatay, itong pangalawang anak ay sobrang problema. Kasi lagi nasa bahay lang. 그걸 여기 보면 둘째는 종용한 사람이다 돼 있다. Kaya sinasabi, di ba, na itong pangalawa ay tahimik. 그런데 여러분, 이 중요한 게 뭐냐면 이 표현이 이게 종용하다는 이 표현이 Pero ang mahalaga dito, yung pagsabi dito na tahimik, 그냥 우리가 다갈로나 뭐 그런데 조용하다는 말만 돼 있는데 sa Tagalog kasi nakasulat lang na tahimik o kaya, yung simpleng ibig sabihin lang noon. 이 단어가 쓰여진 다른 성경 구절에는 뭐라고 되어 있느냐면은 이 단어는 완전함, 순전함, 온전함, 의로움 이런 단어로 되어 있다는 거예요. Sinasabi dito na tahimik, pero kung susubukan nating hanapin sa loob ng Biblia, ang paggamit ng tahimik at ang ibig sabihin na binibigay nito o ang kahulugan na binibigay nito, ang ibig sabihin ng tahimik sa Biblia ay ang pagiging inosente, pagiging perpekto at pagiging banal. 이거는 바로 오늘 우리가 그리스도 안에서 온전해지고 의로워지고 거룩해지고 퓨어하게 클린하게 된 그 상태를 말하는 거예요. Kaya itong tahimik na ginagamit dito ay nagtutukoy din sa atin na sa panahon na ito, sa pamagitan ni Kristo ay naging perpekto, naging banal, naging matuwid, naging pure, naging clean. 이 에서는 사냥꾼이 됐고
훌륭한 외모를 가지고 있었지만은 Itong si Esau ay naging mangangaso at siya ay naging isang dakilang mangangaso. 하나님 볼 때는 아무 가치가 없는 인간이었다. Pero sa paningin ng Diyos, walang halaga itong si Esau. 그런데 야곱은 부족하고 연약하고 못나 보였지만은 Pero itong si Jacob naman sa kabila ay mukhang kulang, mukhang mahina at madaming pagkukulang pa. 하나님 볼 때는 깨끗하고 온전하고 거룩하고 의로운 사람이라는 거예요. Pero sa paningin ng Diyos, siya ay malinis, banal, matuwid at clean. 그런 사람을 상징하고 있는 거예요. Ibig sabihin siya ang sumisimbolo sa ganong uri ng tao. 이 두 사람이 그걸 보여주는 거예요. At itong dalawang uri ng tao ay nagpapakita ng dalawang uri ng tao mismo. 그러니까 그냥 종용하다는 말이 Kaya ibig sabihin lang ng salita dito na tahimik, 희귀꼬머리처럼 집에 박혀가지고 아무 생각 없이 사는 게 아니고 hindi lang siya yung bastang hikikomori na sa bahay lang na nakabaon na walang ibang ginagawa. 희귀꼬머리 일본 갈 사람들 알아놔야 돼. 희귀꼬머리 Yung mga pupunta ng Japan, alam niyo yung salitang hikikomori. 집에 박혀가지고 방에 나오지 않는 사람 말하는 Sila yung mga tao na nakabaon lang sa bahay na walang ginagawa. 야곱은 hindi 그런 lumalabas. 사람이라는 말이 아니고 Hindi ibig sabihin ng tahimik si Jacob ay ganong klaseng uri siya, ganong klaseng tao siya. 하나님 안에서 어려움을 추구하는 그런 사람이었다. Pero ito ay nagtutukoy na siya ay isang tao na naghahanap ng kabanalan sa loob ng Diyos. 그래서 여러분들이 야곱이 어떻게 사는가를 보면은 Kaya kung titignan natin kung paano ba ang naging buhay ni Jacob, 형이 가지고 있는 장자권을 뺏어가죠. di ba, inagaw niya ang pagkapanganay ng kanyang kuya 왜? 그게 축복인 줄 아니까. kasi alam niya na ito yung pagpapala. 야곱은 축복이 뭔지 알아. Dahil nalalaman ni Jacob kung ano ba ang pagpapala. 그리고 아버지가 축복하려고 할 때 야곱이 먼저 가서 축복을 다 받아버리잖아. Di ba si Jacob, makikita natin na sa panahon na itong tatay ay magbibigay na ng kanyang pagpapala sa kanyang anak, si Jacob ay pumunta doon at inagaw mula sa kanyang 모르는 kuya. 사람들이 야곱이 나쁜 놈이다, 야곱이 도둑놈이다, 사기꾼이다 그러지. Sa mga tao na walang masyadong alam ay sinasabi nila na itong si Jacob ay masamang tao, siya isang manluloko. 성경을 아는 사람은 Pero yung mga tao na nakakaalam sa Biblia, 야곱이 과연 믿음이 있구나. itong si Jacob ay tunay na merong pananampalataya. 그 아버지의 손에 대한 믿음이 있는 거야. Meron siyang pananampalataya patungo sa kamay ng kanyang ama. 에서는 뭐냐면 이거 뭐 받으나 안 받으나 다 똑같아. 내 능력으로 사는데 그 뭐 필요 있어. Pero si Esau, ano bang iniisip niya? Tanggapin ko man ang pagkapanganay o pagpapala o hindi. Anong pagkakaiba? Nabubuhay naman ako ayon sa sarili kong kakayanan. 여러분의 인생을 자기 능력으로 삽니까? Kayo po ba ay nabubuhay ng buhay ninyo ayon sa sarili ninyong kakayanan? 여러분의 인생을 자기 능력으로 산다고 믿으면 여러분들은 세상에 제일 바보 중에 바보예요. Kung kayo ay mga tao na naniniwala na nabubuhay kayo sa buhay na ito dahil sa sarili ninyong kakayanan, walang mas mangmang pa kaysa inyo. 우리는 우리 능력으로 사는 게 아니에요. Hindi po tayo nabubuhay ayon sa sarili nating kakayanan. 하나님의 은혜로 사는 거예요. Nabubuhay po tayo ayon sa biyaya ng 하나님의 Diyos. 축복으로 사는 거예요. Nabubuhay po tayo ayon sa pagpapala ng Diyos. 아멘. Amen? 그걸 모르고 내가 잘하면 잘 살 수 있어. Hindi alam pero iniisip na, basta sikapin ko, sige mabubuhay akong mabuting buhay. 은혜를 인하여 살려고 하는 마음이 없는 사람이 제일 어리석은 사람이고 바보 같은 사람이에요. Pero yung mga tao na nabubuhay na umahabol sa ganitong klaseng pag-iisip, ganitong klaseng pamumuhay, ay pinakamangmang. 그래서 성경은 이 야곱의 이야기를 통해서 Kaya itong Biblia sa pamamagitan ng kwento ni Jacob, 누가 복을 받고 어떤 삶이 복을 누리는가를 가르쳐 주는 거예요. pinapakita kung sino ba ang nakakatanggap ng pagpapala. 그 야곱에게 탁 속하면 Kaya kung tayo po ay mapaloob kay Jacob, 은혜의 세계, 축복의 세계가 열리는 거예요. makikita natin nagbubukas ang mundo ng biyaya, mundo ng pagpapala. 그래서 그 못생긴 양들 있잖아. 시커먼 양, 아롱진 양, 점 있는 양 이런 양들은 진짜 소망이 없는 거라. Kaya kung tutusin, itong mga tupa na may batik-batik, mga maiitim, mga maduduming tignan, sila talaga yung mga tupang walang pag-asa. 그런데 야곱에게 가니까 Pero nung sila'y dumaan na, tumungo na kay Jacob, 환영해 주는 거라. siya ay tinatanggap. 아이고 내 새끼들 하면서 잘 돌봐주는 거야. Aking mga anak at ganito inaalagaan ni Jacob ang mga tupa. 그러니까 기쁜 거죠. Kaya pati yung tupa ay nagagalak sila. 기쁘니까 새끼도 잘 놓고 Dahil nagagalak sila ay na dumarami, nanganganak pa. 숫자가 많아지니까 At dahil dumadami na rin ang bilang nila, 야곱이 거부가 되는 거야. kaya itong si Jacob mismo ay nagiging mayaman.
많이 나가 싸게 파니까 더 돈이 잘 되는 거지. Nung mayaman siya dahil sa pamagitan na dumadami sila, na mas mura niyang nabebenta pero madami niyang nabebenta. 그래서 거기 시커먼 양들이 하는 말이 야 너무 감사하다. Kaya sinasabi ng mga tupa na maiitim, sobrang nakapasasalamat. 점 있는 양들이 하는 말이 야 우리 주인 잘 만나가 내가 너무 감사. Sinasabi ng mga tupa na may batik-batik na buti na lang mabuting amo ang ating nakilala at ganitong mabuti na ang buhay natin. 못생긴 나를 미워하지 않고 이뻐해 주니까 너무 기쁘다. Ako na ganitong hindi kaaya-ayang tignan ay inaalagaan, iniibig. 교회 안에서 하나님 우리를 기뻐하는 걸 여러분들 느낍니까? Nararamdaman niyo po ba na sa loob ng iglesia tayo ay inaalagaan at iniibig ng Diyos? 느껴요? Nararamdaman niyo po ba? 잘나서 이뻐해 주는 게 아니라 못나서 이뻐해 주는 거야. Iniibig tayo hindi dahil tayo ay dakilaw magaling, pero dahil tayo ay kulang. 아멘. Amen? 그 부족한 자에게 은혜가 넘치는 거야. At sa kanilang kulang, umaapaw ang biyaya. 그 세계를 깨달아야 돼. Yun po ang dapat ninyong matuklasan. 사람이 연약해야 은혜라는 단어와 딱 붕합이 맞아요. Kailangan kulang upang makatanggap ng biyaya. Ito po yung prinsipyo. 자기 그런 모습을 모르는 사람은 Pero yung mga tao na hindi pa natutuklasan ng 은혜로 ganitong 산다는 말 듣기 싫다. buhay nila ay iniisip na ayokong isipin na kulang ako. 내가 뭐가 못나서 은혜로 살아야 돼. Bakit ba ako kulang na kailangan biyaya pang tanggapin ko para mabuhay? 나 잘할 수 있어. Kaya ko naman. 나 똑똑해. Matalino naman 나 ako. 너보다 뛰어나. Mas magaling naman ako kaysa sa iba. 맨날 뭐 은혜로 산다, 은혜로 산다. 제일 듣기 싫어. Lagi na lang biyaya, biyaya. Kailangan ng biyaya. Ayoko na. 그거는요 아직까지 자기가 시커먼 양이라는 걸 못 깨달아서 그래. Yun ay lumalabas sa bibig dahil hindi natutuklasan na siya mismo ang maitim na tupa. 여러분들이 교회 안에서 있다 보면요, 내가 진짜 시커먼 양 맞네. Habang nasa loob ng iglesia ay matutuklasan yung malinaw na ako nga pala ang tunay na maitim na tupa. 내가 얼룩덜룩한 양이 맞네. Ako pala tunay ang tupa na batik-batik ang... 내가 진짜 보기에 흉하게 생긴 양이 맞네. Ako pala ang tunay na tupa na hindi kaaya-ayang tignan. 그게 보여지는 거야. Yun ang makikita. 처음엔 다 잘난 줄 알아. O sa simula, akala ng lahat ng tao magaling sila. 그런데 교회 안에서 1년 가고 2년 가고 3년 가고 쭉 말씀을 듣다 보니까 Pero habang nasa loob ng iglesia, nabubuhay ng 1 taon, 2 taon nakikinig ng salita, 말씀이 나에게 뭘 가르쳐줘요? ano bang tinuturo ng salita sa atin? 내가 잘난 사람이 아니고 Hindi pala ako dakilang tao. 참 부족한 사람이고. Ako pala ay taong kulang. 아멘. Amen? 여러분 자기가 부족한 걸 느껴요? Nararamdaman niyo po ba ang mga kakulangan ninyo? 내가 진짜 아무것도 아니구나. Ako pala talaga ay walang saysay na tao. 내가 진짜 속이 시커먼 인간이구나. Ang loob ko pala ay sobrang itim. 그 시커먼 사람이 돼야 은혜를 입는 거예요. Kailangan kayo'y maging maitim na tao na ito upang matanggap ninyo ang biyaya. 죄인이 은혜 입어가지고 구원되는 게 그게 구원이란 말이에요. Ang kaligtasan ay ang proseso na kung saan isang makasalanan ay makakatanggap ng kapatawaran ng kasalanan at nagiging malinis, kaya siya'y naliligtas. 내가 시커먼 양이 돼야 나중에 흰 양이 되는 거지. Kailangan muna ako'y maging maitim na tupa upang ako ay gagawing maputing tupa. 내가 흠이 많아야 흠 없는 사람이 되는 거예요. Kailangan ako'y maging tao na maraming dumi upang gagawin akong taong malinis. 내가 부정한 인간이 되어야 거룩한 사람이 되는 거예요. Kailangan ako muna ay maging madumi para maging malinis. 내가 지혜 없는 사람이 되어야 지혜로운 사람이 되는 거예요. Ako dapat muna ay maging mangmang na tao upang ako'y maging marunong na tao. 예수님도 만나지 않았으면서 잘났다. Hindi man lang nakikilala si Jesus pero sinasabi na ako'y dakilang 지혜롭다. tao. Sinasabi na ako'y wise na tao. 훌륭하다. Na ako'y dakila o magaling. 훌륭해 보세요. 다 지옥 가요. Subukan yung magmagaling. Impyerno rin ang mapupunta. 지옥 갑니다. Lahat impyerno. 여러분 사람들이 지옥 가는 게 눈에 보여요. Nakikita natin ng mga tao na pupunta sa impyerno. 전부 그냥 덤프 트럭으로 그냥 막 모조리 그냥 지옥 가고 있어요. Ang mga tao ay tuloy-tuloy parang mga dump truck na naglalabas ng basura. Ganun lang nahuhulog sa impyerno ang mga tao. 여러분 덤프 트럭이 짐 비우는 거 봤습니까? Nakakita na po ba kayo mga dump truck na nagbababa ng gamit? 무더기 싣고 가가 빙 들면 우르르 하고 막 쏟아져 내리잖아. Di ba? Punong-puno yung dump truck, tapos pag umangat, yung gamit na nandoon, isang beses babagsak sabay-sabay. 그런 식으로 지금 막 덤핑을 해가지고 전부 다 하루에도 수십만 명이 지옥 가고 있는. Ganun paraan ay nagda-dump
ang mga libo-libong mga tao patungo sa impyerno. 1.2초마다 한 명씩 죽는데요. Sinasabi nila na sa 1.2 seconds na lumilipas may isang taong namamatay. 1.2초마다 한 명이 죽으면 몇 명 죽는 거예요, 도대체? 'Di ba? 1.2 seconds isang tao namamatay. Kung ganoon, gaano ba kadaming taong namamatay talaga? 우리가 볼 때는 뜨문뜨문하게 여기 죽고 전 세계적으로 볼 때는요, 막 매 초당 두두두두 몇 명씩 죽어가고 있다. Well, sa paligid natin, kung titignan natin ay parang wala naman masyadong mga taong namamatay. Pero sa buong mundo na ito, laging merong namamatay. Kaya 1.2 seconds merong namamatay. 그래서 야곱이라는 세계의 하나님은 점 있는 양, 흠 있는 양, 아롱진 양, 시커먼 양을 부수듯이 Kaya tulad ng kung paano ang Diyos ay nagbigay kay Jacob ng mga tupang, mga mahitim, mabatik-batik, madudumi, may spots, may flaws. 우리의 참 목자 대신 예수 그리스도에게는 하나님이 누구를 붙여주느냐? Sa tunay na pastol na si Jesucristo ay kanino? Sino ba ang binigay ng Diyos sa Kanya? 그게 오늘 우리가 읽은 고린도전서 1장의 이야기다. Yun po yung kwento na nakikita natin sa 1 Corinthians ngayong araw. 고린도전서 1장에 보면은 Kung titignan natin sa 1 Corinthians chapter 1, 자 이제 아까 읽었던 우리 본문 말씀 찾아보겠습니다. balik po tayo sa main verse na binasa natin kanina. 26절에 Verse 26. 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang mararaming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. 우리가 예수 그리스도에게 부름을 받고 나를 보니까 Noong tayo ay nakatanggap ng tawag ni Jesucristo at tinignan natin ang ating sarili, 내가 그리 지혜 있는 사람이 아니야. ako pala yung tao na hindi pala wise. 아멘. Amen? 첫째 우리는 지혜 없는 자라는 거. Una, wala tayong karunungan. 그다음에 능한 자가 아니더라는 거야. At pangalawa, tayo yung mga tao na hindi makapangyarihan, 그다음에 문벌 좋은 자가 아니더라는 거. marurunong. 세 사람이잖아. 1절에. 네. 지혜 있는 자가 아니며 능한 자가 아니며 문물 좋은 자가 아니다 이 말이에요. Hindi tayo mga marurunong, hindi tayo mga makapangyarihan, at hindi rin tayo mga maraming mahal na tao. 그게 우리 모습이다. Yun po ang itsura natin. 자 여기에 나는 안 그런데요 하는 사람이 있습니까? Meron po ba sa inyong magsasabi na, ay, pastor, hindi naman po ako ganun? 그런 사람들은 예수님에게 합당치 않은 사람들. Yung mga makakasabi ng ganito ay mga taong hindi bagay kay Jesus. 27절에 Verse 27, 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하신다. kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. 자 앞에 세 개, 그다음에 여기 두 개가 들어가고 하나는 뭐냐면 미련한 것들이다 하고 돼 있고 그다음에 약한 것들이다. Sa tatlong mga uri ng tao na binanggit sa verse 26, dito naman ay dinagdagan ng dalawa. Una, sa mga taong kamangmangan at ang mga tao naman na mahihina. 자 5개가 되죠. Ngayon, 5 na ang uri, di ba? 요 중에 들어있다 여러분들이. Dito sa 5 uri na ito, nandoon po kayo. 28절에 28. 하나님께 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하리 하신다. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. 천한 것들, 멸시받는 것들, 없는 것들이다 돼 있다는. Nakasulat naman dito ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, ang mga bagay na hinamak, sila ang mga pinili ng Diyos, yung mga walang halaga. 요 8가지. Itong 8 uri. 마태복음 5장에 보면 팔복이 나오는데 Sa Matthew chapter 5 ay makikita natin yung 5 uri ng pagpapala. 저는 이 고린도전서 1장에 나오는 이 8가지 종류의 사람이 예수님에게 복받는 팔복에 속한 사람이라고. Dito rin natin makikita, tulad ng Matthew chapter 5, ang 8 uri ng mga tao na pinipili, sila rin ang ito na rin ang mga uri ng pagpapala na matatanggap. 마태복음에 팔복이 있지만은
서신서에 팔복이 있더라는 거예요. Tulad ng kung paano ay merong pagpapala na nakasulat sa Matthew chapter 5, ay meron ding 8 pagpapala na nakasulat. 내가 그런 사람이라는 것이 시인이 될 때 Sa oras na mapapatutuo ko na ako ay ganung uri ng tao, 내가 깨끗한 양인 줄 알았더니 점 있는 양이네. akala ko ako ay malinis na tupa pero ako pala ay may batik-batik. 내가 잘난 양인 줄 알았더니 못난 양이네. Akala ko ay ako ay isang dakilang tupa, ngunit ako ay walang saysay. 내가 하얀 양인 줄 알았더니 시커먼 양이네. Akala ko ako ay isang maputing tupa, ngunit ako ay maitim. 내가 자랑스러운 사람인 줄 알았더니 멸시받는 사람이요. Ako pala ay tao na akala kong pwedeng ipagmalaki pero ako ay taong inaapi. 하나님이 그런 나를 부르셨구나. Pero yung ganong ako ay tinawag pala ng Diyos. 그리고 하시는 말씀이 이것들이 다 내 양떼들이다. At sinasabi niya na itong lahat ng ito ay aking mga tupa. 이것들은 내 것이니까 삼촌은 더 손대지 말아요. 장인어른은 더 손대지 말아요. Dahil ito ang aking mga tupa, tito, wag mong gagalawin. Father-in-law, wag mong gagalawin. 야곱이 그랬죠. Yun ang sinabi ni Jacob, di ba? 그 다음부터 야곱이 그 흠 있는 양, 아롱진 양, 시커먼 양을 잘 길러가지고 Mula noon si Jacob ay inalagaan niyang mabuti ang mga tupa na may batik-batik, madudumi, maiitim. 거부가 됐다는 거예요. Siya ay naging mayaman. 여러분, 하나님은요, 이 어떤 성경을 이어가는 섭리가 있어요. Sa ang Diyos kasi ay meron siyang kinokonekta or meron siyang daloy sa loob ng Biblia na mine-maintain. 하나님은 아브라함에게 약속을 하셨어요. Ang Diyos ay nagbigay ng pangako kay Abraham. 내가 너에게 한 씨를 주겠다. Bibigay ko sa iyo ang isang binhi. 그 씨는 예수 그리스도를 말하고 있어요. At itong binhi ay tumutukoy kay Hesus Kristo. 그래서 아브라함이 이삭을 낳았죠. At si Abraham ay nanganak na kay Isaac. 그 이삭을 통해서 또 씨를 주겠다. 그래. At sa pamagitan din ni Isaac, bibigay daw siya ng isa pang binhi. 그 이삭이 야곱과 에서를 낳았어. At si Isaac naman ay nagkaroon sa pamagitan niya si Jacob at Esau. 이삭은 착각을 했어요. Si Isaac ay nagkaroon ng maling akala. 이 둘 중에 누가 하나님이 말씀한 씨에 해당될까? Sa dalawang ito, sino kaya sa kanila ang binhi na 그 tinukoy ng 이삭은 Diyos? 평생 에서야. 나는 에서가 그 씨라고 봐. Kaya itong si Isaac, buong buhay iniisip niya, itong si Esau. Esau ang binhi na binigay ng 이삭이 Diyos. 눈이 잘 안 보여가지고 앞을 잘 구분 못하는 그 나이가 됐어도 여전히 에서가 씨라. Kahit umabot na si Isaac sa edad na hindi na siya masyado nakakakita sa kanyang paningin, ay sa isip pa rin niya si Esau ang binhi na binigay ng Diyos sa 빨리 kanya. 에서를 불러라. 내가 죽기 전에 에서를 복을 줘야겠다. Tawagin niyo agad si Esau upang bago ako mamatay, ibigay ko sa kanya ang pagpapala ko. 에서가 내 씨다. Si Esau ang aking binhi. 그런데 에서가 씨가 아니었어. Pero hindi pala si Esau yung binhi. 하나님은 야곱이 씨였어. Ang Diyos pala, si Jacob pala ang tinutukoy niyang binhi. 약한 자, Siyang mahina. 흠 있는 자, Siyang merong mga kadumihan. 어룽진 자의 아버지 야곱이 자. 씨였다. Siya na may batik-batik, siya pala ang binhi. 야곱은 그런 자의 아버지였죠. Diba? Siya ang ama ng ganung mga tao rin. 그래서 하나님은 야곱에게 복을 탁 줬다. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala kay Jacob. 그 씨가 쭉쭉쭉쭉쭉 이어져 가지고 이제 예수 그리스도가 드디어 딱 태어났다는 거예요. Yung binhi na yun ay tumuloy-tuloy hanggang sa napanganak din si Hesus Kristo. 자, 이제 예수님도 그 씨를 이어가야 되는데 Ngayon si Hesus Kristo rin ay kailangan niyang ituloy itong binhi. 예수님이 이어가려고 하는 씨는 누구냐? Pero sino ba ang binhi na nais ituloy ni Jesus? 세상에 똑똑한 자, 흠없는 자, 완전한 자, 그렇게 아름다운 자, 그런 자들을 통해서 이어갑니까? Ninais ba niya ni Jesus na ituloy ang kanyang binhi sa pamagitan ng mga matatalino, mga marurunong, mga makapangyarihan ng mundo na ito? 지금도 그 세계를 모르는 사람은 Hanggang sa panahon na ito, yung mga taong hindi nakakatuklas sa mundo ni Jesus, 그런 사람들을 쫙 모아놓고 itinutipon pa rin nila yung ganong klaseng mga tao. 우리가 씨다 그렇게 생각. At sinasabi nila, kami ang binhi. 성경적인 씨는 그런 씨가 아니에요. Pero ang binhi na biblikal ay hindi ganun. 성경적으로 예수님의 씨를 이어가는 자들은 Sa loob ng Biblia, siya o sila na nakakatuloy ng binhi ni Jesus ay 여기 나오는 8가지 이 사람들이. yung 8 uri ng tao na nakikita natin ngayon dito. 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba?
첫째, 지혜 없는 자. Una, yung mga walang karunungan. 둘째, 무능한 자. Yung mga taong mangmang, 셋째, 문벌 없는 자. walang kapangyarihan at mga mahal na tao. 넷째, 미련한 것들. Pang-apat naman yung mga kamangmangan. 다섯째, 약한 것들. At yung mga mahihina, pang-lima. 여섯째, 천한 것들. At ang pang-anim naman, ang mga bagay na hindi malalakas. 일곱째, 멸시받는 것들. Yung mga tao naman na inaapi, hinahamak. 여덟째, 없는 것들. O mga bagay na walang halaga, pang-walo. 놀랍게도 난 여기 다 해당되더라고. Kahanga-hanga nung binasa ko ito, lahat ay nakapaloob ako. 여러분 8개 중에 몇 개 해당돼? Kaya po, out of 8, ilan po ang sa inyo? 8개 중에 몇 개 해당돼? Out of 8 dito, ilan po ang sa inyo? 라지죠. Lahat po, di ba? 그 사람이 제일 복된 거야. Yung mga taong ganun ay silang pinakamapagpala. 그러니까요, 여러분들이 알아야 되는 게 뭐냐면은, 믿는 자가 된다는 게 누구냐면은, Dapat ninyong malaman, sino ba ang mga taong nananampalataya? 약한 자가 되어야 믿어요. Dapat maging mahina upang manampalataya. 약한 자가 믿어요. Yung mga mahihina ang nananampalataya. 자, 여러분 성경을 보세요. Tignan ninyo yung Biblia ninyo. 그 베데스다 연못에 Doon sa tubigan ng Bethesda, 많은 사람들이 모여 있어서, sa tangke ng Bethesda ay napakadami mga tao ang nagtitipon. 근데 예수님이 가서 Dumating si Jesus doon. 그 중에 누가 예수님 믿었죠? Sa maraming tao, sino ang naniwala kay Jesus? 그 중에 예수님 믿은 사람은 딱 38년 된 병자 한 사람이 믿어요. Sa maraming tao na yon, isa ang 38 taong may sakit na lalaki lamang ang nanampalataya kay Jesus. 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Sinabi na ikaw, you rise, take thy bed, and walk. 그 말을 듣고 내가 병신인데 어떻게 일어나 하고 대부분 사람들은 안 일어나는 거라. Pag narinig ang salita na ito, halos lahat ng mga nakarinig ay isipin, disabled na ako, paano pa ako tatayo at maglalakad? 근데 38년 된 병자는 Pero itong lalaki may sakit na 38 taon, 일어나더니 자리를 들고 걸어가는 거야. ay nakatayo, binuhat ang kanyang higaan at siya ay nakaparoon. 누가 말씀을 듣느냐 하면요. Sa huli, sino ba ang mga nakikinig ng mensahe? 진짜 약해야만 말씀이 들어와요. Dapat tunay na mahina upang tunay na pumasok ang salita. 내가 잘났다고 믿고 있는데 말씀이 귀에 들어오겠습니까? Kung iisipin ko naman sa sarili ko na magaling akong tao, kung gano'n sa tingin nyo ba papasok ang salita? 안 들어와요. Hindi. 그러니 우리가 이 복음을 아무리 외쳐도 Kaya kahit gaano man natin isigaw ang ganitong mga salita, 여러분의 죄들을 다 씻었습니다 해도 kahit gaano man sabihin sa inyo na nilinis na ang kasalanan ninyo, 자기가 약한 자가 안 되니까 이게 믿음이 안 되는 거예요. dahil hindi pa natutupad sa sarili nila na sila isang mahinang tao, hindi nila kayang panampalatayaan ng ganitong klaseng mga salita. 우리의 모든 죄가 십자가에서 다 씻어졌습니다. Lahat ng ating kasalanan ay nalinis na po sa krus. 여러분처럼 아멘 하는 사람이 되면 좋은데 Mabuti sana kung tulad ninyo ay napapaamin din ang mga nakakarinig. 그 소리 우리 목사님 많이 하더라, 많이 들었어. Oo, madalas din sinasabi ng pastor namin yan. No? Narinig ko na yan. 그래도 제가 없어질 수는 없지. Pero kasalanan yan eh. Hindi naman mawawala yan. 그럼 난 죄 있어. May kasalanan pa ako. 왜 이런 현상이 일어나느냐면 Bakit ba nangyayari yung ganitong bagay? 여기 8가지의 팔복에 해당되는 마음이 없어서 그런 거예요. Dahil wala sa kanilang puso na natutuklasan na sila'y nakapaloob sa walong mga pagpapala, 8 uri na ito. 죄를 시큰 지어보고 죄인인 줄 깨달으려고 하면 너무 늦어버려요. Kung susubukan mong maging makasalanan upang matuklasan mo ang makasalanan kay huli ka na. 지옥에 가서 깨달아. Matutuklasan mo na lang na makasalanan ka kapag nasa impyerno ka na. 그런데 말씀을 그대로 믿는 마음을 가지면 바로 그냥 구원을 받아버려. Ngunit kung taglayin nyo lamang ang pusong nananampalataya sa salita, agad nyo rin matatanggap ang kaligtasan. 이해돼요? Naiintindihan nyo po ba? 말씀을 믿는 마음을 가지면 Basta taglayin ang pananampalataya sa salita, 그러니까 살아보고 죄인인 걸 깨닫지 말고 huwag nyo pong subukan tuklasin na kayo'y makasalanan pagkatapos yung buhay ng makasalanang buhay. 죄인이라는 말씀을 믿으면 죄인이 되어버린다니까. Kung manampalataya kayo sa salita na makasalanan kayo, magiging makasalanan kayo. 그 우리가 언제 검은 양이 될 수 있냐면은 Kailan ba tayo pwede maging mga itim na tupa? 내가 죄인이구나 하고 성경이 말할 때 믿으면
그러면 양이 되는 거예요. Sa oras na sinabi ng Biblia na ako'y makasalanan, kung ito'y panampalatayaan, sa oras na yun, tayo'y mga maitim na tupa na. 그렇게 되려면 여기 나오는 것처럼 내가 지혜 없는 사람, 무능한 사람, 무물 없는 사람, 미련한 사람, 약한 것, 천한 것, 멸시받는 것 없는 것이 되면은 무슨 말씀이든지 잘 믿어져요 그대로. Sa oras na matanggap na ang salita na ako pala isang tao na hindi marunong, ako ay tao na walang kapangyarihan, ako ay tao na walang taong magmamahal, o ako ay tao na isang purong kamangmangan lamang, ako ay taong mahina, akong taong hindi pinili, ako ay mga taong mababaw, walang halaga, doon matutuklasan, matatanggap ang salita ng Diyos. 그걸 다 믿고 나면은 Pagkatapos panampalatayaan ng lahat ng mga bagay na ito, 우리가 어떻게 변하느냐 하면 anong pagbabago ba ang darating sa atin? 자 이제는 30절을 보겠습니다. Tingnan po natin sa verse 30. 30절에 Verse 30. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨다. Datapat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo, Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, katuwiran at kabanalan at katubusan. 자 우리가 이렇게 약한 자가 되었을 때 Sa oras na tayo naging mahinang mga tao, 예수님이 우리를 부르셨잖아. tinawag tayo ni Jesus. 예수님이 우리를 부르시더니 Nang tinawag tayo ni Jesus, 그 약한 자로 내버려 두시는 것이 아니라 hindi niya lang pinabayaan yung mga mahihina na ito. 우리에게 지혜가 되시고 의로움이 되시고 거룩함이 되시고 구속함이 되셨다는 거. Si Kristo Jesus ay naging ating karunungan, naging ating katuwiran, naging ating kabanalan, naging ating katubusan. 그걸 믿고 나니까 Pagkatapos panampalatayaan ito, 이제 내 속에 예수님이 지혜가 되셨다. sa loob ko, si Jesus na ang naging karunungan. 이 내 속에 예수님이 이제 의로움을 주셨다. Si Jesus na nasa loob ko, siya ang nagbigay ng katuwiran. 거룩함을 주셨다. Siya ang nagbigay sa akin ng kabanalan. 구속함을 주셨다. Siya ang nagbigay sa akin ng katubusan. 아멘. Amen? 자, 이제 우리는 여전히 시커멓고 아롱지고 얼룩덜룩하고 점 있고 흠 있는 자입니까? 이제는 깨끗하고 의롭고 거룩하고 구속함 받은 자가 되었습니까? Kung gano'n sa pamamagitan nito, tayo pa rin ba ay nananatili bilang mga madudumi, batik-batik na mga tupa na mga maiitim, o tayo ay sa pamamagitan ni Kristo ay naging mga marurunong, maging banal at tinubos na mga tupa? 뭡니까? Ano ba tayo ngayon? 그렇게 됐습니까? Tayo tayo na ba ay inaring ganap na? 확실해요? Sigurado po ba kayo? 예, 우리는 이제 예수님 안에서 지혜로운 자가 됐다. Tayo na ay naging mga tao na marunong sa loob ni Jesus. 예수님 안에서 최고의 밸류를 가지게 됐다는 거. Sa huli tayo na ay mga tao na taglay ang pinakamataas na value sa loob ni Jesus. 야곱이 그 양들을 다 너희들이 최고의 양이다. Si Jacob, tinipon niya ang kanyang mga tupa at sinabi, kayo ang pinakamahalagang mga tupa. 겉모습은 이렇지만 Ganito man ang itsura ninyo sa panlabas, 너희들이 최고의 양이다. kayo ang pinakamabuting 예수님 tupa. 우리를 그렇게 불렀어. Ganun tayong tinawag ni Jesus. 그래서 31절에 Verse 31, 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 합니다. na ayon sa nasusulat, ang magmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. 자랑은 주 안에서 해야 되는 거예요. Ang pagmamapuri ay dapat sa loob ng Panginoon. 주 밖에서 실컷 자랑해봐야 Gaano ka man magmapuri sa harap ng Panginoon, 결국 끝에 가면 지옥이라. sa dulo ay impyerno. 나 국회의원이야. Ako, congressman ako. 죽고 나면 지옥이라. Pagkamatay ay impyerno. 그 네팔에 요즘 여러분 그 네포 키즈 또는 네포 베이비즈 때문에 정권 바뀐 거 알죠? Di ba alam nyo sa Nepal, dahil sa mga Nepo baby, Nepo kids, ay nagbago na yung mga namumuno. 그거 보니까 엄청 자랑 많이 하더라고. 그 자기 쇼츠를 통해서 막 나 이 가방 샀다. Nakita ko yung mga bata sa mga shorts, pinagyayabang nila, ito bago kong biling bag. 이또뭐 루이비통이다 뭐 이런 거 있잖아. Sinasabi nila, ito Louis Vuitton bag. 그래서 자랑 많이 했죠, 그죠? Di ba, nagyabang din sila. 그 자랑은 주 밖에서 자랑이라. Yun yung mga magmamapuri sa labas ng Panginoon. 근데 얼마 뒤에 젊은 사람들이 와가지고 자기 집을 다 불태워버렸어. Lumipas na ng konting panahon, yung mga kabataan ng bansa ay sumugod sa bahay nila, sinunog yung bahay nila. 그 총리 부인도 집에 불이 났는데 도망가다가 불타 죽었어.
At yung asawa din ng Prime Minister, habang nasusunog yung bahay nila, habang tumatakas siya, ay nasunog na matay. 나 잘났지. Ako, di ba? Magaling. 나 부유해. Masagana 실컷 ako. 자랑하다가 Habang sila'y ganun nagyayabang, nagmamapuri sa sarili, 불타 죽었어. nasunog na matay. 그 사람 굉장히 많더라고. Madami palang ganung mga tao namatay. 지금도 계속 올라오더라고. Hanggang sa araw na ito, madami palang ganitong nangyayari. 그 자랑 아무리 해봐야 소용없어요. Gaano nyo man subukan imagmapuri yung ganung mga bagay, walang 여러분 saysay. 자랑하고 싶으면 Kung gusto nyo pong magmapuri, 주님 안에서 자랑해. o gusto nyo magyabang kayo sa loob ng Panginoon. 아, 나 옛날에 점 있고 흠 있고 어릉지고 시커먼 사람이었는데 Ako dati ay isang tao na madaming batik-batik, madaming tao kadumihan, ako isang maitim na tao. 이제 나는 주님 안에서 지혜와 어려움과 거룩함과 부수함이 되었다. Pero sa pamagitan, sa loob ng Panginoon, ako'y naging isang taong matuwid, banal, at ako'y tinubos na. 아멘. Amen? 이 자랑하라 말입니다. Ito ang pagmamapuring gawin 이 ninyo. 자랑은 천년 만년 천번 만번 해도 부족함이 없어요. Itong magmamapuri na ito ay libo-libong taon nyo man gawin ay hindi ito mawawala. 아멘. Amen? 이 자랑을 하고 살아라. Ganitong magmamapuri ang gawin po natin. 자랑할 사람이 있으면 여러분 그 자랑하고 살아야 돼요. Kung meron po kayo mga tao na gustong pagyabangan o kaya pagmamapurihin, yun ang mga pagmamapuring ipakita ninyo. 자, 우리 고린도 이번에는 후서 11장을 찾아보겠습니다. Ngayon naman po punta tayo sa 2 Corinthians chapter 11. 30절, 11장 30절. Chapter 11 verse 30. 내가 부덕불 자랑할진대 나의 약한 것을 자랑하리라. Kung kinakailangan ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. 내가 이렇게 약했기 때문에 Dahil ganito akong mahina, 내가 이렇게 큰 은혜를 입었다. kaya ako nakatanggap ng ganitong kalaking biyaya. 은혜라는 말은 약함하고 딱 궁합이 맞는 말이에요. Sa huli, itong salitang biyaya ay perfect match sa kahinaan. 강함이라는 말은 은혜라는 말하고 맞지가 않아요. Ang kapangyarihan o kalakasan ay walang anumang match sa biyaya. 여러분들이 예수 그리스도에게 받은 은혜를 여러분들이 많이 느끼면 느낄수록 Habang mas lalo ninyong nararamdaman ang mga biyaya na natatanggap ninyo sa pamagitan ni Jesu Kristo, 여러분들이 자랑할 거는 내가 참 약한 인간이었다. ang mapagmamalaki nyo, ako'y tunay na mahinang tao dati. 그런 나를 주님은 이렇게 복을 주셨다. Ngunit sa ganong akong mahina, ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala. 그걸 자랑하는 게 우리가 신앙생활을 하는 거예요. Ang pagmamapuri ng ganitong mga bagay, ito po ang pagkakaroon ng espiritual na buhay. 제일 좋은 게 약함이라. Pinakamabuting maging mahina. 약함은 인생의 끝이 아니에요. Ang kahinaan ay hindi na po katapusan ng buhay. 주 안에서 강함이 되는 시작점이 바로 내가 약함이라는 거예요. Ang simula o starting point ng pagkatanggap ng lakas mula sa Panginoon ay nagsisimula sa pagkatuklas ng sarili nating kahinaan. 주 안에서 모든 축복의 시작점이 나의 약함이라. Ang simula ng lahat ng pagpapala sa loob ng Panginoon ay nagsisimula mula sa aking kahinaan. 내가 약해야만이 내가 온전해진다는 거예요. Kailangan muna ako'y maging mahina upang ako'y maging perpekto. 고린도 12장 Sa 2 Corinthians chapter 12, 9절을 보세요. verse 9. 12장 9절. Chapter 12, verse 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. 나의 약함이 뭐라 그랬어요? Ano nakasulat dito na ang aking kahinaan, 온전함의 시작점이다. ito ang nagsisimula sa aking kapangyarihan. 그래서 나 여러 약한 것들에 대해 자랑하고 싶다. Kaya nais kong ipagmamapuri ang ganitong klase kong mga kahinaan. 나의 약함이 그리스도의 능력의 시작점이다. Dahil ang aking kahinaan ay ang pagsisimula ng kapangyarihan ko sa kay Kristo. 약함이 그리스도의 능력의 시작점이다. Ang kahinaan ang simula ng kapangyarihan ni Kristo. 10절. Verse 10.
Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. 약함이 강함의 시작점이다. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y malakas. 아멘. Amen? 그러면 나의 시커먼 검은색은 흰색의 시작점이다. Kung gano'n ang pagiging itim ko, ang pagkasimula ko ng pagkaputi. 그걸 우리가 먼저 내 죄를 깨닫고 Kung gano'n, dapat muna matuklasan ang ating 내가 kasalanan. 진짜 100% 더러운 인간이구나 죄인이구나 할 때 바로 주님이 나를 어렵게 하시는 Sa 거예요. oras na matuklasan na ako pala talaga ay tunay na maduming tao, makasalanan na tao, doon nagsisimula ang kaligtasan ni Jesus. 아멘. Amen? 이 비밀을 깨닫지 못하면 Kung hindi matutuklasan ang ganitong sikreto, 예수님 밖에서 지자랑하고 살다가 다 망해가지고 다 지옥 가는 거예요. nabubuhay sa labas ni Jesus na nagmamapuri sa sarili niya, at gano'n na lang namamatay, napupunta sa impyerno. 저는 예수님 만나서 이 축복을 받았어. Nung nakilala ko po si Jesus, ito po yung pagpapala na aking natanggap. 그러나 제가 예수님 만날 때 하나님은 내가 얼마나 부족한 인간이고 진짜 초라한 인간이고 못난 인간이고 연약한 인간이고 함을 다 보여주셨어. Nung nakilala ko po si Jesus, nakita niya malinaw kung ano ba ang klaseng walang halagang tao ako, walang saysay na tao ako, sobrang walang kabuluhang tao ako. 그 나를 주님이 그날 어렵다 하시고 거룩하다 하시고 영원히 온전케 하셨다. Pero sa araw na iyon na nakita niya ito, doon niya rin sinabi sa akin na ikaw ay matuwid na, ikaw ay aking tinubos na, at ikaw ay aking inaring ganap na. 약함은 우리 인생의 끝이 아니에요. Ang kahinaan ay hindi na po katapusan ng ating buhay. 그리스도 안에서 어려움의 시작이고 Ito po ang simula ng katuwiran natin sa loob ni 거룩함의 Kristo. 시작이고 Ito ang simula ng ating 지혜로움의 kabanalan. 시작이고 Ito ang simula ng ating karunungan. 강함의 시작이고 Ito ang simula ng ating kalakasan. 그리스도 안에 있는 자가 가장 강한 사람. Silang nasa loob ni Kristo ang pinakamalakas. 아멘. Amen? 19세기에 가장 유명한 전도자 D.L. 무디라는 사람이 있어. Noong 19th century, ang pinakasikat na mangangaral ay si D.L. Moody. 그 사람은 구두 닦아주는 슈 샤인 보이였다. Siya ay dating shoe shine boy na naglilinis ng mga sapatos ng tao. 정말 아무런 소망이 없었어. Talagang walang pag-asa sa buhay niya. 많은 사람들이 그를 비난했어. Madami mga tao ay umapi sa kanya. 미스터 D.L. 무디. Oh, Mr. D.L. Moody. 당신 오늘 설교하는데 들어보니까 Nung pinakinggan ko yung mensahe mo ngayon, 문법적으로 엄청 말이 많이 틀렸어. ang daming mga grammatical error. D.L. 무디를 부끄럽게 하려고 그랬죠. Ginawa nila yon para pahiyain si 그 D.L. D.L. Moody. 무디가 뭐라 하는지 알아요? Pero alam niyo po ang sinabi ni D.L. Moody? 미스터 관, Mr. Kwan, 자네 맞아, 자네 말이 맞아. tama yung 난 sinabi mo. 많이 부족해. Madami akong pagkukulang. 내가 하는 말은 문법적으로 안 맞는 말도 많아. Yung mga salita na binibigay ko ay madami ring mga grammatical na mali. 자네는 언어에 부족함이 없어. Ikaw ay walang pagkukulang sa lingwahe mo. 문법적으로 딱딱 100% 정확해. At 100% lahat ng grammar mo tama. 많이 배우고 훌륭해. Ikaw talagang edukado ka, magaling ka. 그런데 문법도 제대로 잘 못 맞춰는 나는 수백만의 사람에게 보험 전하고 사는데 자네는 뭐 하고 살아? Ako na ganito man na mali ang grammar ay nakakapangaral ng ebanghelyo sa harap ng daang-daang mga tao, pero ikaw ay anong iyong ginagawa? 딱 그 말 하니까 Nung sinabi niya ito, 딱 닫고 조용히 사라지더라. sasara na lang ng bibig tas umalis. 그 사람은 예수 밖에 자랑하는 사람이지. Siya yung tao na nagmamapuri sa labas ni Kristo. 예수 안에서 자랑할 거 하나도 없는 사람. Wala siyang anumang pwedeng ipagmalaki sa loob ni Jesus. D.L. 무디가 살았을 당시에는 뭐 오늘처럼 스마트폰도 없고 온라인도 없고 아무것도 없었어요. Nung panahon na buhay si D.L. Moody ay hindi tulad ngayon na madaming smartphone or online o walang ganun. 그 사람이 그 당시에 보험 전화서 구원받은 사람이 10만 명이 넘었다더라. Pero sinasabi nila na ang mga tao nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral niya ay 100,000. 그 흠있고 점있고 부족한 한 사람이 Yung isang tao na ito na may batik-batik pagkukulang at madumi, 그 당시 교통수단에 의존해가 다니면서 보험 자는 사람이 10만 명이 넘었다는 대단한 거예요. sa pamamagitan ng transportasyon na kaya mo lang sa panahon na iyon ay nakapangaral ka ng ebanghelyo sa 100,000 tao, ito'y sobrang dakilang pangyayari. 베드로가 여러분 보험 전할 때 Nung si Pedro ay nangangaral ng ebanghelyo, 베드로가 그 당시 2000년 전 사건이니까 dahil sa panahon naman ni Pedro ay 2,000 years ago na,
요즘처럼 막 수만 명이 모이고 그런 행사 없잖아요. Di ba wala namang pangyayari o kaganapan doon na libo-libong mga tao ay magtitipon. 그런데 베드로가 보면 내가 한 번은 3,000명, 한 번은 5,000명. Pero si Pedro sa kanyang pangangaral, isang beses 3,000 mga taong ng pangaralan niya, isang beses naman 5,000 mga taong ng 베드로는요 pangaralan niya. 어부였어요. Si Pedro ay siya ay original na isang mangingisda lamang. 막 사람들이 비웃었어요. So siya ay tinatawanan ng mga tao. 예? 뭐라고 비웃었느냐? Paano ba siya tinatawanan? 저 배운 것도 없는 놈 그렇게 Siya, 비웃어. siya na wala man ng edukasyong natanggap. 사도행전 4장 13절 찾아보세요. Punta po tayo sa Acts chapter 4, verse 이제 13. 마지막입니다. Sa hulihan na po tayo ng 너무 mensahe. 걱정하지 마세요. Huwag po kayo mag-alala. 자, 사도행전 4장 13절 30절이 아니고 Mga Gawa chapter 4, verse 13. 13. 자, 다 같이 읽어봅시다. Basahin po nating sabay-sabay. 시작. Ready, go. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinangaralan at mga mangmang ay nagtaka sila at nangagpakilala nila na sila'y nangagkasama ni Jesus. 자, 이게 베드로의 학문 어সম과 그 배운 거는 그게 어떻게 작용했습니까? Yung pagiging walang pinag-aralan o pagiging mangmang ni Pedro at ni Juan ay anong nangyari sa kanila? 비워진 그릇이 됐다는 거예요. 비워진 그릇. Dahil hindi pa nila natatanggap ito'y naging isang sisidlan na walang laman. 그가 배운 것도 없고 망청하니까 그 그릇은 비워져 있었다. Dahil wala silang pinag-aralan at sila'y mangmang, ang kanilang sisidlan ay walang laman. 거기에 하나님의 지혜가 부어졌다는 거예요. At doon sa walang laman na sisidlan ay binuhos ang karunungan 그게 ng 하나님의 Diyos. 능력이 부어지고 복음이 부어지고 말씀이 부어지니까 At doon ay nabuhos ang kapangyarihan ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng Diyos. 그 당시에 베드로 통해 가지고 3,000명이 구원받고 5,000명이 구원받은 역사 일어나. Nangyari na sa pamagitan ni Pedro, naligtas ang 3,000 tao, 5,000 tao. 그때 다 걸어 다니는 시절이야. Yun yung panahon na lahat nilalakad lang. D.L. 무디 시절에는 마차 타고 다니는 시절이고. Sige, sabihin natin yung panahon naman ni D.L. Moody, pwede kang sumakay ng mga carriage. 그때 3,000명이 구원받은 건 대단한 거예요. Sige, yun panahon na yun, 3,000 tao, dakila na yun, sige. 베드로 시절에 베드로가 보험 전에가 거의 한 10,000명 이상 구원받았다. Pero nung panahon naman ni Pedro sa kanyang pangangaral, halos 10,000 mga tao nakatanggap ng kaligtasan. D.L. 무디 시절에는 10만 명. Nung panahon naman ng D.L. Moody, 100,000. 우리 시대에는 100만 명. Sa panahon naman natin ngayon, 1,000,000. 중요한 건 뭐냐? Ano bang mahalaga sa huli? 배운 것도 없고 멍청한데 하나님은 우리를 들어서서 수많은 사람들을 구원받게 하신다는 거예요. Walang pinag-aralan, mga mangmang, madaming pagkukulang, pero ginamit tayo ng Diyos upang pangaralan ang ebanghelyo. 제일 좋은 그릇은 비워진 그릇이다. Sa huli, ang pinakamagandang uri ng sisidlan ay sisidlan na walang laman. 나 잘났어, 나 똑똑해, 나 능력 있어 하고 꽉꽉 채워진 그릇은 Ang sisidlan na nagsasabi, ako, magaling ako, dakila ako, ito yung mga karunungan ko, 아무리 부어도 안 들어가요. kahit gaano man buhusin, walang papasok. 넘쳐 흘러버리지. Kahit buhusan mo ito, aapaw lang, hindi makakapasok ang binubuhos. 그래서 하나님 우리를 어떻게 만드셨느냐? Kaya paano ba tayo ginawa ng Diyos? 바로 오늘 고린도서 1장에 나오는 그 8가지 사람으로 만들었다. Ginawa tayo tulad ng 8 uri na pinakita ng Diyos sa pamagitan ng 1 Corinthians chapter 1. 지혜 없는 자, Taong hindi marunong, 무능한 ang 자, taong isang mangmang, 문벌 없는 자, ang tao na walang nagmamahal, 미련한 것, ang tao na walang kapangyarihan, 약한 것, ang tao na mahina, 천한 것, ang tao na walang halaga, 멸시받은 ang 것, tao na inaapi, 없는 것. ang mga taong walang anuman. 아멘. Amen? 그렇게 만들어서 비웠다는 거죠. Ganon tayo ginawa upang tayo ay empty. 거기에다가 지혜를 채우고 At doon pinuno ang wisdom. 어려움을 채우고 Pinuno ang katuwiran. 거룩함을 채우고 Pinuno ang kabanalan. 구속함을 채웠다. Pinuno ang pagkatubos. 자, 이제 오늘 읽었던 말씀 중에 딱 한 구절만 마지막으로 읽고 마치겠습니다. Ganun, basahin po natin ang isa pang bersikulo ngayong 30 umaga 절. bago po tayo matapos sa 고린도서 1장 30절. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 다 같이 읽읍시다. Ito 요거 po, ibasahin natin ang sabay-sabay. 시작. Ready, go! Datapwat sa Kanya, kayo na nga sa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan.
여러분에게 물어볼게요. Tanungin ko po kayo. 자, 여러분에게 이 가로누간이 채워졌습니다. 아멘. Napuno sa inyo itong karunungan. Amen? 여러분에게 또 까뚜이란이 채워졌어요. Napuno rin sa inyo itong katuwiran. 아멘. Amen? 이 까바날란이 채워졌어요. Napuno sa inyo ang kabanalan. 까뚜부산이 채워졌어요. At napuno sa inyo ang katubusan. 그러면 이제 여러분 누굽니까? Sino na kayo ngayon? 주 안에서 자랑할 수 있어요? Kaya nyo na bang lumaki sa loob ng Panginoon? 자랑하려면 주 안에서 자랑하세요. Kaya nyo na bang magmapuri sa harap ng Panginoon? 뭐 세상에서 자랑할 거 없잖아 우리. Di ba, wala naman tayong pwedeng ipagmalaki sa mundo na ito. Sa loob na lang ng Panginoon. 주 안에서 여러분에게 주어진 걸 마음껏 자랑하는 여러분 되기를 바랍니다. Nawa kayo po ay maging mga kapatiran na sa loob ng Panginoon ay buong pusong pwedeng magmapuri. 예, 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po. 야곱이 점 있고 어릉지고 검은 양들을 취했듯이 Tulad ng kung paano si Jacob ay tumanggap sa mga tupa na madaming batik-batik, pagkukulangan, pagiging itim. 예수님은 오늘 여기 말한 8가지의 그런 약함을 가진 우리들을 불렀습니다. Si Jesus ay tinawag niya ang mga tao na tulad ng 8 pagkukulang sa kanila meron lahat. 그리고 우리들에게 지혜로움과 어려움과 거룩함과 구속함으로 채워주셨습니다. At pinuno niyo po kami sa pamagitan ng inyong katuwiran, katubusan at kabanalan. 우리는 이제 그 사실을 주 안에서 마음껏 자랑할 수 있게 되었습니다. At kami po ay pwede nang magmapuri sa harap ng Panginoon ng buong puso. 누구든지 이 복음을 듣고 새롭게 변하면 바로 그 사람이 가장 훌륭한 하나님의 종인 줄 믿습니다. Nananampalataya po kami na sino man na marinig ang salita na ito, matanggap ang salita na ito ay magiging dakilang mga lingkod ng Diyos. 오늘 이 자리에 있는 형제자매들이 이 사실을 믿고 세상 누구보다도 능한 하나님의 일꾼으로 성장하게 되기를 바랍니다. Nawa ang lahat ng mga kapatiran na naririto ay manampalataya din sa salita na ito at sila ay maging mga dakilang, mga makapangyarihang lingkod ng Diyos. 우리가 정말 약했을 때 우리를 가장 강한 자로 주님은 만들어 주셨습니다. Nung kami po talaga tunay na mahina, ay ginawa niyo po kaming malakas, Panginoon. 우리가 정말 시커먼 자가 되었을 때 우리를 가장 희고 거룩한 자로 만들어 주셨습니다. Sa oras na kami ay naging tunay na mahiitim, ay ginawa niyo po kaming tunay na puti, Panginoon. 이런 일을 허락하신 주님께 영광을 드리고 찬양을 드립니다. Sa Panginoon na pumayag na mangyari ang ganitong mga bagay, binabalik po namin ang pagmamapuri at kaluwalhatian. 오늘 이 자리에 있는 모든 분들이 그 주님께 영광 돌리게 되기를 바랍니다. Nawa ang lahat ng mga naririto ay magbalik ng kaluwalhatian sa Panginoon na ito. 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Papasalamat po kami sa Panginoon at nanalangin kami sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.